At saan nagmula yung ating kaligayahan? Sa Diyos, sa ating pananampalataya. Diba? Ang ating Panginoon. Because we are Easter people. Sabihin nga ninyo, Easter people. At ang Easter people, tinatawag ito mga Kristiyano. Diba? Sabi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit? Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. At bilang mga Easter people, ang ating awitin ay walang bago hindi. Hallelujah. Sabi nga nyo, Hallelujah. Yan ang ating awitin. Hallelujah. Sapagkat tayo ay masasiyahing tao. Talaga natin, lahat kasi sa buhay natin, binibigyan natin ng celebration. Di po ba? Bawat kilos natin may celebration. Halimbawa na lamang kapag buntis yung babae, tapos nalaman nila na lalaki pala yung anak, binibigyan ng celebration. Di ba? Yung bagong ngay kasal, meron pang celebration, di ba? Tapos kapag nanganak, birthday celebration. Kapag bininyagan, merong party-party, may celebration. Di ba? Kapag kinasal, merong celebration. Kapag pumasa sa board exam, meron pa rin celebration. Di ba? Lahat ng ginagawa, merong celebration. Kapag may namatay na, may celebration pa rin, di ba? Talagang celebrate tayo, mag-saya tayo, patay na siya. Kahit yung lamay, napapapansin nyo, kapag may lamay, mayroong video, okay, no? Ewan ko kung totoo yung sabi nila, na mayroong libing ang tugtog sa libing yung boom-boom, no? Boom-boom. Mumulan. Diba? Kasi gusto natin maging masaya. Di po ba? Lahat tayo masayahin eh. Tingnan ninyo, nitong nakaraang mahal na araw, dahil sa sobrang saya ninyo, nakalimutan ninyo na mahal na araw pala. No? Biyernes Santo, nagtatapiso kayo sa dagat. No? Sino naligod dagat sa Biyernes Santo? Kasang kamay. Sabi ng nanay, hindi ka naligo. Kung magkaasang kamay, mabubuking tayong father. Diba? O kahapon. Diba? Traffic dyan kahapon. Sino naligo na rin kahapon? Sabado ni Gloria. Patay pang Panginoon, di ba? Habang ang buong simbahan ay nananahimik, nagninilay, kayo naman nagtatampisaw. Di ba? Bakit kasi masayang tayong tao? Dahil ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. At sa lahat ng celebration, meron tayo sa buhay, sana lagi natin nakikita ang ugnayan nito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang pagkabuhay ni Kristo ang ina ng lahat ng pagdiriwang. Lalo higit sa ating simbahan, ang araw nito, ang pinakamataas na uri ng pagdiriwang na iniuukol ng pangsimbahan para sa Diyos. Mas mataas pa, no? Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon o yung tinatawag nating Christmas. Mas mataas pa ang araw nito. Mas mataas pa ito sa Biyernes Santo sapagkat ito ang rulok ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kasi kung ating Panginoon Kristo ay hindi siya muling nabuhay, lahat ng meron sa atin walang saysay. Di po ba? Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang simbahang Katolika. Wala tayong pananampalataya kung si Kristo ay hindi na muling nabuhay. Ikaw ba sasamba ka sa Diyos na nakapako sa krus, namatay? Diba? Asa ng pag-asa doon? Asa ng pagiging Diyos? Kung siya ay namatay at hindi muling nabuhay, kung kaya walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang muling pagkabuhay. Di po ba? Kahit tayo, yung buhay na meron tayo ngayon, meron itong lalim at kahulugan. Dahil meron tayong inaasahan. Anong inaasahan natin? Na balang araw, tayo rin, pagkatapos ng buhay nito, ay bubuhayin ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya ang buhay natin dito sa lupa ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan at yung talagang kabuuan ng kahulugan ng buhay natin dito sa lupa ay masusumpungan natin sa muling pagkabuhay ni Kristo. At makakamit natin ang muling pagkabuhay sa piling ng Diyos. Diba? Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan, ang lahat ay nagkaroon ng kabuluhan ng dahil sa muling pagkabuhay ng ating
Panginoon sa Kristo. Kaya dapat tayo ay laging masaya. Merong dahilan para maging masaya. Ito ay walang iba kundi ang Diyos na pinagmumulan ng ating kaaliwan. Mga kapatid, siyempre, hindi lang naman kagalakan ang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lang ito epekto sa atin. Tingnan natin, ano ba ang naging dulot ng pagkabuhay ni Kristo sa kanyang mga alagad? Una na, si San Pedro. Tingnan natin ang buhay ni San Pedro sa unang pagbasa. Si San Pedro, talagang nangangaral siya mula ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero tingnan mo natin, ano yung naging buhay ni San Pedro nitong mga nakaraang araw sa mga pagbasa sa mga ebanghelyo natin? Ano ang ginawa ni Pedro na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Di ba? 3 araw. Nung si Jesus ay dakpin, magpakasakit, sa loob ng 3 beses, anong ginawa ni Pedro? Itinatuwa niya ang ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Tinanong siya. Anong tanong sa kanya? Nakikita kita. Kasama mo ang tao ngayon. Anong sabi ni Pedro? Hindi ko kilala ang tao ngayon. Ngayon ko lang nakita yan. 3 beses niyang itinatwa ang ating Panginoon sa Kristo. Di po ba? At ngayon, sa ating unang pagbasa, papakinggan natin si Kristo na nagtatwa, si Pedro na nagtatwa kay Kristo, itinanggi si Kristo, tapos ngayon, hayagang nangangaral ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, kahit nanganganib ang kanyang buhay, na baka siya rin ay ipapatay ng mga Hudyo dahil sa kanyang pangangaral. Pero hindi alintana ang kanyang panganib, hindi alintana ang kanyang takot, sapagkat binago na siya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Inalis na ng pagkabuhay ni Kristo ang takot sa kanyang puso na siyang nagbahari nung si Kristo ay dakpin. Diba? Yun yung nasa puso niya takot. Kung kaya na itatwa niya ang ating Panginoon sa Kristo. Pero, nung siya ay humingi ng tawad sa Diyos at masilayan ng liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang kanyang puso, kanyang buong buhay, nagbago ang lahat sa kanya. Naging buhay na saksi siya at tagapangaral, tagapagpahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ganito rin ang gaya gawin ng muling pagkabuhay ni Kristo sa atin. Kaya niyang pasukin yung kadiliman ng ating puso na punong-puno ng takot. At kaya niyang magdulot ng pagbabago sa bawat isa sa atin. Yun ay kung sasampalataya tayo na si Kristo ay muling namuhay. Katulad ng pagsampalataya ni Pedro. At katulad ni Pedro, kapag tayo ay nakaranas ng muling pagkabuhay ni Kristo, sana din maging mga buhay na saksi tayo, tagapagpatotoo na si Kristo ay muling nabuhay, sapagkat naranasan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mga personal na pamumuhay. Mga kapatid, ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, kung titingnan natin sa iba, para itong walang halaga. Sa iba parang araw lang yan. Sa iba parang bahagi lang yan ng kasaysayan. Kaya nga tingnan ninyo, kanina sa lubong, kagabi, yung magdamagang pagtatanod sa pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Tapos ngayon, banal na misa. Kung talagang mahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat, hindi sana punong-puno tayo ngayon. Di ba? At yung pari patay na ngayon, dahil sa dami ng misa, dahil sa dami ng nagsisimba. Pero mga aminin mo natin, sa maraming tao, kahit sa maraming mga mananampalataya, sa maraming Katoliko, hindi ito, ganon kaakit-akit kahali-hali na sa kanila. Pero ang katunayan, itong pagdiriwang na ito ay hindi simple. Ito ay mataas na uli ng pagdiriwang, kahit ang pagtingin natin ay simple lang. Tingnan natin sa ating ikalawang pagbasa. Anong sanabi doon? Sabi, napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa. Kaunting libadura. Kung minsan ang tingin natin sa maling pagkabuhay, sa pagdiriwang ng maling pagkabuhay, para bagang kaunting libadura. Pero, kapag ito ay pinagdiriwang natin ng buo sa ating puso, itong simpleng pagdiriwang na ito, kayang baguhin yung ating buhay. Kayang baguhin ang sanglilikha, kayang baguhin ang sandaigdigan, kayang baguhin ang mundo. A new heaven and a new earth coming from the resurrection of our Lord Jesus Christ. Bagamat, parang libadura, kayang baguhin ang lahat-lahat sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay, ang mundong ating ginagalawan
ay tunay na nabago. Ang mundong namumuhay sa kasalanan ay namuhay sa biyaya ng Diyos, namuhay sa bagong buhay na kaloob ng ating Panginoon Kristo na muling nabuhay. Mga kapatid, sa buhay ninyo, ano ba yung gusto ninyong magkaroon ng bagong buhay? Ano ba sa buhay natin ngayon ang gusto nating makaranas ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesu Kristo? Alam ko, sa buhay natin, marami tayong nararanasan na iba't ibang uri ng kamatayan. Ito yung karamdaman, suliranin, pagsubok sa buhay, at ang lahat ng ito ay nais baguhin ng ating Panginoon Yesu Kristo na muling nabuhay. Ang kailangan naman natin gawin ay ialin natin ang lahat ng ito sa harapan, sa gambana ng ating Panginoon Yesu Kristo upang panibaguhin niya ang lahat-lahat sa atin. Mga kapatid, manalig tayo, maniwala tayo, si Kristo ay muling nabuhay. Bakit? Mayroong ebidensya, mayroong patotoo. Madilim-dilim pa ng umaga ng linggo, si Maria Magdalena ay pumunta sa libingan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kahapon, Sabado de Gloria, tayo inanayahan ng ilang simbahan na magtahalod sa libingan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Habang ang ating Panginoong Yesu Kristo ay nasa loob ng libingan at ang kanyang kaluluwa ay pumanakaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nangaral ng mabuting balita, pinakinggan ang tinig ng mga yumao bago pa dumating ang ating Panginoong Yesu Kristo sa libutan, upang sila rin ay magamit ang sang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kahapon tayo ay nagtatanod, tangan-tangan ang liwanag ng kandila na nagmumula sa ating Panginoon Yesu Kristo. At ngayon, yung ating tinatanurang libingan ng Panginoon ay nakabukas. Ang bukas na libingan ng Panginoon ang siyang tunay na patotoo na si Kristo ay muling nabuhay. Sapagkat ito ay pinatunayan ni Maria Magdalena, ni Pedro at ang minamahal na alagad nung makita nila sa loob ng libingan ang kayong lino at ang mga lampin na ginamit sa paglilibing sa ating Panginoon si Kristo. Si Kristo ay tunay na nabuhay. Bagamat sa mga alagad, mayroong pag-aalinlangan. Bagamat kay Maria Magdalena, mayroong pag-aalinlangan. Akala niya na ang ating Panginoon si Kristo ay kinuha ng karamihan. Bakit? Sapagkat hindi nila nakita, hindi nila naunawaan ang mga salitang binitiwan at iniwan ng ating Panginoon si Kristo nung siya ay bago mamatay. Ano yung salitang iniwan ng ating Panginoon si Kristo sa kanyang mga alagad? Sabi ni Kristo, tandaan ninyo, hanggang lang tayo pagkapanulod sa mga makasalanan, siya ay pahihirapan, ipapako sa krus, mamamatay, ililibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabuhay. Para sa mga alagad, dahil kamamatay lang ng ating Panginoon sa Kristo, ang puso nila ay puno ng kalungkutan. Kung kaya, sila ay nagugulubihanan, sila ay nag-aalinlangan, sila ay nagtatanong kung tunay nga bang nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Pero matuto tayo sa alagad na minamahal ni Kristo. Siya ang unang nakaunawa na si Kristo ay muling nabuhay. Bakit? Sapagkat siya lang sa lahat ng alagad ng ating Panginoon si Kristo mula sa 12, siya lang ang isang talagang sumama kay Kristo hanggang sa Kalbaryo sa krus. Kung kaya, naunawaan niya ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon si Kristo. Nasa puso niya ang salita ni Kristo at nasa puso niya ang liwanag ng salita ni Kristo at siyang nagbigay kaliwanagan upang maunawaan niya, upang maunawaan niya ang sinabi ni Kristo na siya ay muling mabubuhay. Mga kapatid, sa buhay natin, ang dami nating pag-aalinlangan, ang dami nating tanong, ang dami nating hindi kasiguraduhan. Pero mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang mga salita ni Kristo patungkol sa muling pagkabuhay, ang siya sana nating panghawakan. Sapagkat ang salita ni Kristo patungkol sa muling pagkabuhay at ang salita ni Kristo at ang pagkabuhay ni Kristo ay siyang sisidlan ng lahat ng ating inaasahan sa buhay. Upang nang sa riyon, lahat ng ating pag-aalinlangan, lahat ng ating katanungan, lahat ng ating agam-agam ay magsusumpong ng pag-asa at kasagutan sa muling nabuhay ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay, siya ang ating pag-asa. Kaya bilang mga nananampalataya sa muling pagkabuhay, umasa tayo na tayo rin ay bubuhayin ng Panginoon sa Kristo. At sana sa bawat sandali ng ating buhay, laging namumutawi sa ating mga bibig ang awit ng papuri at ng Alleluia, Alleluia.